Sa video ito, ipakita ko sa inyo kung paano mag-set up o kaya anong klase ng smoker ang gusto nyong gamitin kung kayo nagpaplano na mag-smoke ng isda, lalo na ngayon bago mag-winter. So ito yung isa sa mga ginagawa ko bago mag-winter. Naghahanda ako ng mga smoke na isda o karne para pagdating ng winter nasa rep na lang siya at kukunin ko na lang at iinitin ko na lang. So sa mga nagpaplano na mag-smoke ng isda, so bali ito yung aking smoker. So mga siguro 5 to 6 years ko na itong ginagamit, na habang ako nagpipishing o nagpipishing ng salmon, ini-smoke ko yung iba. Yung iba naman na isda ay binibili ko sa superstore at ini-smoke ko. So ganito siya. So Master Chef ang gamit ko, Masterbuilt pwede rin. So check nyo na lang sa description ng video ito yung link kung saan kayo pwedeng bumili. Then ang iba pang mga gagamitin nyo bago kayo mag-smoke, itong gamit ko ay propane. So may electric din na smoker. So nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo, either electric or propane. So ngayon, ito yung setup nyan bago kayo mag-smoke. Linisin nyo muna yan dapat ng maganda, maigi, para pag nag-smoke kayo, naglagay kayo ng isda, maayos, maganda at malinis. So dapat yan malinis bago kayo after nyo gamitin, linisin nyo, then i-keep nyo sa isang malinis na lugar para paggamit nyo ay malinis. So ganito yan, apat na rack ito. So dyan ilalagay ko na dyan yung mga isda mamaya, so bago ako mag-smoke. So ngayon ipakita ko sa inyo paano ito i-operate. So ngayon ito, may kahoy ito na ilalagay ko dun sa ilalim. May tubig din ito na kailangan. So ganito yan. So nandyan yung tubig. Ito naman sisindihan natin. Sisindihan natin yan at ilalagay natin dyan. Natin siya para ilagay natin itong kahoy. So ito yung kahoy na gamit ko, hickory. So nakababad muna yan sa tubig. So ngayon ang gagawin natin, sisindihan muna natin yon bago natin to ilagay. So para bago kayo magsindi dyan, may instruction naman yan dito. Sundin nyo na lang yung instruction para sa safety nyo. Okay? So ganun lang siya. So may apoy na siya. Ngayon itong kahoy ilalagay na natin. So ganyan lang siya, tapos uusok na yan, ilagay nyo na dyan yung inyong isda. So nasa sa inyo na kung gaano katagal, pero ganyan yung proseso ng paghahanda, pag-operate ng smoker. Ngayon kung nailagay nyo na rito yung isda, antayin nyo na lang na maluto. Pero bago pala kayo maglagay ng isda dito, ito pinupunasan ko muna to ng olive oil para hindi dyan dumikit yung isda. So ngayon kung mapapansin nyo, usok na yan, umuusok na siya. So ganyan sa bali. Okay, ngayon sasarado na natin yan. So ganyan lang, madali lang i-operate ito. Kaya kung nagpaplano kayong bumili ng smoker o mag-smoke kayo, ito ay yung isang ina-advise ko sa inyo para makatulong naman ako sa inyong preparation ngayong darating na winter, o kaya sa mga huli nyong isda, o kaya kung naghahunting man kayo, pwede nyo rin dito i-smoke. So 4 na rack ito, marami kayo mailalagay, 1, 2, 4. So yan, nag-i-smoke na siya.
So ngayon isasarado na natin yan. Then ang temperature niyan, pag may isda na dyan, nakikita nyo rito yung temperature. So usually in between dyan ng 180 to 200 ang naka-set up na temperature dyan sa aking smoker. Okay, so ngayon kung tapos na kayo, close nyo lang ito, then close nyo dito, close nyo lang yan dyan. So okay, so ganyan lang yan. So para lang dito sa demonstration at makatulong naman ako sa inyo paano mag-operate ng smoker. Okay, salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ako at good luck sa inyong pag-smoke ng inyong huling isda o ng inyong hinanting na mga wild animals, at good luck sa inyong pag-smoke. So ganito na siya bali. Okay, so yan, yun yung kahoy. So ganyan yan, pag may nakasalang na kayong isda, antayin nyo na lang. So for the meantime, alisin ko muna. Ngayon kung gusto nyo alisin, dito